just as He chose us in Him from the foundation of the world, that we should be holy, without blame, before Him in love. Bago po kayo uupo, sabihin niyo sa inyong katabi, God is worthy to be praised. Kayo po yung mga kapuna, mga kapatid, welcome. I'm so happy, mga kapatid, to see Nanay Betty to be with us today. Hallelujah. Of course, natutuwa rin tayo sa ating mga kapatid na narito. At si Nanay Betty ay palagi kong kapiling sa pananalangin. And I'm so happy na narito po siya. Na totoo lang na ang pananalangin ay may kapangyarihan. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Welcome po sa lahat ng narito, especially to Mama Betty. I'm so happy, mga kapatid. Who are we in Christ? Sino ba tayo, mga kapatid, sa Panginoong Jesus? Tayo'y mananampalataya, tayo ay mga naniniwala sa Kanya, hindi tayo niya kaaway. Pero ano ba talaga tayo, mga kapatid, sa Panginoong Jesus? To live a God-centered life, you must focus your life on God's purpose. Para mabuhay tayo ng matagumpay, kailangan ang buhay natin ay nakatapat dun sa layunin, hallelujah, ng Diyos para sa atin. You must seek to see from God's perspective rather than from our own distorted human perspective. When God starts to do something in the world, He takes the initiative to come and talk with somebody. For some divine reason, He has chosen to involve His people, amen, in accomplishing His purpose. Katakataka pero totoo. Gumagamit ang Diyos ng tao para maabot niya yung mga iba pang hindi nakakakilala sa Kanya. Muli, bigyan natin palakpak ang ating Panginoon. Who are we in Christ? Mga kapatid, mga kaibigan, we have to know who we are in Christ. We may know, mga kapatid, for time again, na tayo ay mga mananampalataya na. And mga kapatid, how He meets our need, mga kapatid, we will discover today that God has made something, mga kapatid, that in our knowing who we are in Him, three things: acceptance, security, and significance. Tayo po accepted ng Lord. In Christ, tinanggap na tayo ng Lord. In Christ, we are secured. In Christ, we are, hallelujah, praise God, significant. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mahina ang palakpak. Mahina. Lalakasan ko yung volume, ha? Loud, loud, loud. In Christ, I am accepted. Tinanggap ako ng Panginoon. I am God's child. Ako'y anak ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay anak ng Panginoon. John 1:12, it says, "But as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God, to those who believe in His name." Hindi ka basta-basta na lahi, mga kapatid, ng iyong kamag-anak, ng lolo at lolo mo, o yung mga kamag-anak na pagkatanda-tanda, na ninuno. But mga kapatid, ang sabi nung ikay sumampalataya sa Lord, you are God's child. Oh, mga kapatid, you are not just accepted. You are the child of the living God.
Sometimes we don't know who we are. Sometimes when we're weak, we think that the earth has already fall on us. Na para tayong iniwanan na ng kung sinong mahal natin. Pero kung ikay sumampalataya sa ating Panginoon, sinasabi ng Biblia, ikay anak ng Diyos na buhay. You are the child of God. And you have to put that in your mind because you are accepted. Secondly, mga kapatid, I've been bought. Tayo po'y binili ng Panginoon at nagbayad siya ng presyo. We belong to God. Tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon. 1 Corinthians 6:2, hallelujah. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which is God's. Ibig sabihin, kaya pala tayo sumasamba, hindi tayo naroon para maging supervisor at panoorin sinong nahihipo ng Lord, sino bang kumakanta rito, sino umiiyak, hindi po ganun. Ang audience natin ang Panginoon, siya lang po ang magsasabi at manonood sa ating gagawin para sa Kanya. We are made, mga kapatid, to worship Him, for we were bought with a price. Kaya pala siya napako sa krus, and He died on the cross para Kanya matubos tayo, magbayad ng kabayaran sa mga kasalanan ginawa natin. At pagkatapos nun, pag ating pong natanggap ang kabayaran ito at tayo po'y natubos na ng Lord, gagamitin naman natin itong tinubos ng Panginoon na katawan na sasamba, magpupuri, magpapasalamat sa Kanya dahil tayo'y tinanggap niya na po. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nabautismohan ka at na-receive mo ang Holy Spirit, ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, ikay pag-aari na ng Panginoon. Huwag kang gagawa ng desisyon na ipapakita mo sa Panginoon na nagmamay-ari sa iyo na wala siyang karapatan sa buhay mo dahil binigay niya ang buhay niya sa lahat sa atin. Ikatatlo, I have direct access to God through His Spirit. Ephesians 2:18, mga kapatid, for through Him we both have access by one Spirit to the Father. Whether we are somewhere else, wala siguro muna tayo sa simbahan, tayo nasa malayong lugar, sa palagay mo ikay nag-iisa kung saan ka, pero just calling the name of the Lord, hallelujah, just the mention of the name of the Lord is access sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, ano pong ibig sabihin nito? Wala pong delay, wala pong missed call, wala pong party line. Panahon pa namin ni Sister Rose, ni Elder Jerry at Elder Edward, meron kaming telephone na rotary, yung numero. Dati press button na, mga kapatid, sa panahon ninyo. Hindi nyo na siguro inabutan yan, pero kami yung aming telephone rotary, umiikot. At pagka nagkasabay ng tawag, ibig sabihin busy, mga kapatid, hindi mo makausap ang gusto mong kausapin. Pero ang Diyos, mga kapatid, wherever we are, 24/7, we have direct access to Him in one Spirit. Hallelujah. Know who you are in Christ because you are accepted by the Lord. Through Him, we both have access in one Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Next, I have been redeemed and forgiven of all my sins. Tayo'y tinubos ng Panginoon, pinatawad pa ng Lord sa ating mga kasalanan. Nakakatuwa, mga kapatid, dahil yung kabigatan na meron ka, pag nalaman mo ikaw na naniwala sa Lord, hindi ka talo, hindi ka napunta, mga kapatid, sa maling daan, kundi ikaw ay nasa tamang patutunguhan ng tunay na buhay, buhay na walang hanggan sa piling ng Lord. Ikaw ay pinatawad na, ikay pag-aari ng Panginoon at mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. In fact, mga kapatid, sabi sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin.
Oh, hindi po pare, hindi po tao magsasabi sa atin, pinatawad ka na ng iyong kasalanan. Kung hindi siya mismo nagsasabi, siyang nagpatawad mismo ng ating kasalanan, ang siyang nagsasabi, I have forgiven you and cleansed you now and forever. Nilinis tayo ng Panginoon, in whom we have redemption through His blood. Jesus Christ, hallelujah. I have been redeemed. Newborn now, all my life has been rearranged. Oh, hallelujah. If you are in Christ, you are a new creature. Hindi mo binabago ang iyong sarili, kundi dahil kay Kristo, binago ka niya. Hallelujah. I am complete. Ay, bagsak ka. Hindi ka papasa. Bakit po, Prof? Incomplete. Hindi ka gagraduate. Incomplete. Kompleto naman po late ang pag-submit mo. Incomplete. Hindi ka pasado. Pero dito sabi sa Colossians 2:10, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. Sabihin mo sa iyong katabi, kompleto ako kay Kristo Jesus. Sinabi mo ba? Kompleto ako kay Kristo Jesus. Ha? Bakit di natin masabi? Yun ang sabi ng Bible. Sinasabi ng diablo, kulang ka. Ang dami mong wala. Ang dami mong dapat gawin. Ay sabi ng Bible, you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. You are complete because you are accepted. Tinanggap ka na ng ating Panginoon. Church, hindi lang tayo tinanggap ng Panginoon. We are also secure. Pag sinabing secure, mga kapatid, ligtas ka. Pag sinabi kang ligtas, matatag ka. At huli, hindi ka masasalakay. Kasi matibay ka, matatag ka. You are secure. But you are not secure in yourself. In Christ, you are secure. Hallelujah! Hindi ka masasalakay pagka ikay na kay Kristo. Hindi ka babagsak dahil matatag ka kasama ni Kristo. At sabi po rito, mga kapatid, ligtas ka pa. You are secure. Palakpakan po natin ang Panginoon. In Christ, I am secure. I cannot be separated from the love of God. Kahit ano po na mangyari, Romans 8:35, wala pong makakaagaw at makakahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Lord na binigay niya na sa atin. At dahil binigay niya na ito, mga kapatid, ligtas ka, matatag ka, at walang makakasalakay na kalaban sa iyo. Who shall separate us from the love of Christ? The Bible says, shall tribulation, shall the rising petroleum or the ebb and flow of the petroleum products separate us from the love of God? How about distress? Ikaw ba na-stress ka na? Ikaw ba ay parang nalulungkot ka na? Ikaw ba ay tila nagkakaroon ng tinatawag persecution? Sa palagay mo lang. Minsan, mga kapatid, hindi ka naman pine-persecute. Pero yung isip mo, sinasabi, yun ang sinasabi nila. Ginagamit ng diablo minsan ang weakness ng tao. At ginagamit niya yung weakness natin laban sa atin. Pero mga kapatid, anumang gawin ng diablo, ang sabi ng Bible, you are secure. Huwag kang matakot, matatag ka, ligtas ka, dahil ikay nasa kamay ni Kristo Jesus. Hallelujah. The love of the Lord will never be separated from us. Tribulation, famine. Oh my Lord. Dumadating ka na ba sa puntong wala ka na makain? Ay dalo ka pang tinitingnan ng Panginoon kung dumarating ka na sa ganyang kalagayan. Hindi ka niya pababayaan na malagay sa ganyang kalagayan.
Dahil yung love niya naroon. And even famine will not separate us from the love of the Lord. Nakedness, wala ka ng pandamit, o tila kaya peril or sword or tila digmaan. Hindi ka pwedeng mawala at matanggal sa pag-ibig ng Lord dahil this is already given to us and we have already accepted this as believers. Kaya nasa iyo na talaga yan at hindi ka na matatanggal dahil you are secured in Him. Hallelujah. I am confident that the good work that God has begun in me will be completed. Meron ba magandang ginawa ang Diyos sa iyo? Aba, marami. Maraming ginawa ang Diyos sa iyong magaganda. Nagkasakit ka, gumaling ka. Yung iba nagkasakit, hindi na nakalabas ng ospital na buhay. Di ba? Meron ng tinatawag death certificate. Hindi na po lumabas ng buhay. Yung ano ba yung tawag doon? Nabulunan lang. Buti yung asawa niya marunong Heimlich. Heimlich, ano ba yun? Gaganon yun para hindi siya mamatay, mga kapatid. Hindi kasi siya makahinga eh. Nabulunan nga eh. Tapos nailabas niya, mga kapatid. Paano kung walang tumulong sa kanyang gano'n? Doon pa lang. Yung mga bata, takbo ng takbo eh. Wala pong magawa. Walang magawa. Pero naroon ang biyaya ng Panginoon na dapat tayo ay wala na sa mundong ito. Pero narito pa tayo. Meron pa siyang layunin sa atin. May pinagagawa pa ang Diyos na buhay sa atin. Kaya tayo, linagay niya sa ganitong kalagayan. You are secure, hindi ka makasasalakay, matatag ka, ligtas ka sa piling ni Kristo. Paalala ko po sa inyo, hindi ka ligtas na wala ang Panginoon. Ha? Hindi ko sinasabi ligtas ka palagi. Kasi dito yung ating mensahe, in Christ, kung na kay Kristo ka, ayun, safe ka. Kung na kay Kristo ka, tinawag ka o pinili ka, secured ka. Kung ayaw mo, gusto mo nang gusto mo bakasyon, gusto mo nang umalis, ay hindi na po tayo kasama sa sinasabi rito. Kaya ayoko po, mga kapatid, maging gusto ko po mag-ingat sa aking sinasabi dahil malinaw naman po ang mensahe. In Christ, I am secured. Tanggalin mo si Kristo, paano mo masasabi secure ka pa? Kailangan naroon ng Panginoon para masabi mong secure ka. Ang sinimulan niyang gawa na maganda, tinapos niya. Yung pinagawa, mga kapatid, ng church na to, mahirap po talaga. Marami nagsasabi, mabilis simulan, mahirap tapusin. Pero dahil ang Diyos ang nagsimula, tinapos rin ng Diyos. Kasi mga kapatid, marami akong alam na church, hanggang poste lang po. Hanggang dun lang. Pero dahil ang nagsimula ng gawain, ng paggawa ng gusaling ito ay ang Panginoon. He who began a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ. Yung ginawa niya sa iyo na magandang mga bagay, linagay ka sa magandang trabaho, matatapos at magpapaganda ng ating Panginoon yan. I tell you, mga kapatid, mga kaibigan, totoo, aminin ko sa inyo na tayo po ay hindi po bumabata. Marami sa atin, mga kapatid, marami sa atin, hindi marami sa atin, lahat tayo, nadadagdagan ng edad. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang kagandahan, ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Siya'y nananatiling tapat sa kanyang pangako. Sa mga nililigawan at sa mga manliligaw ng mga binibini, yung mga single na mga kalalakihan nanliligaw, mga kapatid, sa mga kadalagahan, they make promises. Akong bahala sa iyo, pagka ako sinagot mo, ganito, ganyan, pangako. Pero ang kailangan talaga ay vow. Because a promise is not a vow. A promise is a promise. A vow is commitment.
mga kapatid. So, itong mga pangako ng Lord na hindi ko kayo iiwanan, pagagalingin ko kayo, kung kayo nagkasakit, magkaroon ng kayo ng pananampalataya, etc., etc. Hindi lang po siya pangako. Commitment ng Diyos. Kasi hindi siya maka-atras sa kanyang sinabi, sa kanyang mga mahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He who began a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ. Kukumpletohin niya yan. Mangako niya sa iyo, kukumpletohin niya. Next, ito po maganda. Tatanungin ka sa embassy, anong citizen ka? Dahil pag wala kang papeles, mahuhuli ka. Tulad ng isang tao na nahuli dun sa Czech Republic, sa Prague. Hindi raw po hinuli. Ang tawag ay detained. Hindi raw arrested, detained. Ano namang kinalaman niya sa pinag-uusapan natin? You are not just a Filipino citizen. Most of all, you are heaven citizen. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Dual citizen ako, Pastor. US citizen and Filipino. Isang tabi mo yan. Importante pa rin yung citizenship mo sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I am a citizen of heaven. Philippians 3:20. Philippians 3:20 says, our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Bakit parang may naliligaw na estudyante? Nag-skip ba ng klase itong bata? Anak, doon ka sa taas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Citizen of heaven. Minsan hindi natin napapansin yan eh. Punta ka sa church, worship, mamayang konti, balik sa bahay. Hindi mo nararamdaman yung pagkakaiba mo sa ordinaryong tao. We have to know who we are in Christ. Kailangan malaman mo na hindi ka lang para dito sa mundong ito. Ang sabi nga mga kapatid, bakit ang daming standard sa mga manggagawa ng Diyos? Kasi kung mas mataas ang posisyon mo, mas mataas pa ang standard ng kabanalan ang dapat mong ipakita. Nakukuha niyo yon mga kapatid? Yung iba nagsasabi, sumali lang ako dyan sa pagkanta. Ang daming bawal, ang daming ganito, dapat yung suot, ganito, ganyan. Ay, hindi na lang ako kakanta. Hindi niya alam mga kapatid, yung mga standard na yon dahil we reflect the God we are serving. Kaya mga kapatid, mas ginusto pa nung iba. Hindi ko naman nila lahat at wala akong pinatatamaan. Gusto pa ng iba mga kapatid na wag na lang kumanta sa Lord para magawa niya yung gusto niya. Pero nakalimutan niya, hindi lang gusto niya ang dapat niyang bigyan pansin kung ano ang gusto ng lumikha sa kanya. Anong gusto ng Diyos? Yun ang nakalimutan niya. Naisip niya yung, anong gusto ko? Dapat ganito, malaya ako. No. You belong to the Lord if you are a believer. You are bought with a price. May presyong binayad ng Diyos para ikaw mapasa Kanya. Buhay niya at dugo. Nung ang imahe ng Lord nakita ng tao sa katauhan ni Kristo, pinako siya sa krus, mga kapatid, binigay niya lahat. When He died on the cross, He really died. In fact, He was buried. But in the third day, He rose again. Hallelujah! Nabuhay na namang muli siya. Kaya mula noon, yung kamatayan na tinatawag, wala na pong bertud. Wala na pong kapangyarihan ng kamatayan. Dahil meron ng Kristo. Na kapag ikay sumampalataya sa Kanya, mamamatay ka man, pero mabubuhay ka na namang muli. Para makamtan ang buhay na walang hanggan na Kanyang pinangako. Church, we are citizen
of heaven. Our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Tama yung sabi rito, mga kapatid, Philippians, written by Paul to the Philippian church, that we are waiting for that coming day when the Lord brings us home, because we are not really from here. If you are homeless on this earth, don't be sad. You should be homeless here. Dapat sa totoo lang homeless ka rito, kasi hindi ka naman mamamayan ng mundo. Mamamayan ka ng langit. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Na siyempre, gusto mo pa rin may bahay ka rito. Di ba? I can find grace and mercy in time of need. I can find grace and mercy in time of need. Sa paaking pangangailangan, makakamtan ko ang biyaya at habag sa panahon ng aking matinding pangangailangan. Hebrews 4:16. Tama ba? Pinipindot mo ba, Brad? Okay. O, kasi wala akong mata sa likod eh. Okay. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. I can find grace and mercy in time of need. Asaan ang biyaya, asaan ang awa, anong kailangan ko, nariyan po. Pero kailangan hanapin mo. Sabi rito, Hebrews 4:16, let us therefore come boldly, oh my Lord, to the throne of grace, that we may obtain mercy and grace in time of need. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, minsan marami po nagrereklamo, Pastor, prayer meeting sa Friday, prayer meeting sa Sabado, prayer meeting ng ladies, prayer meeting ng general congregation, prayer meeting ng mga youth. Wala nang katapusang prayer meeting yan. Ayoko na. O kaya pala problemado ka. Problemado ka. Bakit? Ano sabi dito sa verse na to? Come boldly to the throne of grace. Paano ka makakalapit sa trono ng biyaya na hindi ka nananalangin? Dahil lumalapit naman ako. Nakatunganga ka lang doon. Kailangan lumapit ka at humingi ka ng tulong. Makipag-usap ka sa kanyang nakaupo sa trono. At ano raw ang kapalit? Tatanggapin mo ang biyaya, tatanggapin mo ang habag sa panahon na kailangan mo to. Hindi sinabi na sa panahon na hindi mo kailangan. Hindi. Doon pa sa kailangan mo, doon mo talaga matatanggap. Kaya mag-pray ka o hindi, ang biyaya naghihintay lang. Nasa atin. Kaya minsan tinitingnan ko yung mga Kristiyano, parang malulungkot sila. How come when there is 24/7 access to Him? Hindi ka na maghantay ng Friday para manalangin, mga kapatid. Minsan naghantay ka, hindi ako tinawag ni Pastor, ha? Hindi mo ako tinawag? Hindi na ako aatin. Oh my Lord. Kawalan ba yun ng Panginoon? Hindi po. Kawalan natin. Dito, let us come boldly. Lumapit raw tayo na hindi nahihiya. Ayan. Sabihin mo sa iyong katabi, let's all come. Hindi po May 1 yun pinag-uusapan dyan, ha? Hindi pa yun. Mamaya po yun. Dahil wala pa tayong lugar doon. Sinasabi natin ng all come. Prayer. Prayer. Kasi minsan, hindi ka naman nag-i-invite eh. Ha? Sino nag-invite sa'yo dito sa outing ng simbahan? Pag outing, talagang grabe eh. Kasulok-sulukan ng Valenzuela, umaabot yung balita. Kahit nililimitahan. Mga kapatid, yung imbitasyon. Ewan ko bakit ganun, mga kapatid, no? Gusto talaga, mga kapatid, ng tao outing. Kumpara prayer meeting. Wala nang pumapalakpak. Praise the name of the Lord. Let us come boldly. Lapit sa Panginoon para yung awa, yung habag, yung biyaya matanggap natin. Ano pa? Ang ganda ng mga benepisyong ito. I am born of God and evil one cannot touch me. Ikaw ay ipinanganak sa piling ng Lord
Kaya yung dyablo, yung kaaway, hindi ka mahawakan. 1 John 5:18, we know that whoever is born of God does not sin, but he has been born of God, keep himself, and the wicked one does not touch him. Untouchable ka. Hindi ka niya mahawakan. Pwede kanyang tukso-tuksuhin, pero yung sasabihin mo, kukontrolin ka, hindi niya magagawa. Because you are not just accepted, you are secure. Ligtas ka, matatag ka. Walang makakasalakay sa'yo. Walang mananalo sa'yo. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Lumalakas ng konti pero parang nabibitin ako. Mahina pa rin ang palakpak. Yan. Praise the name of the Lord. Sa pangatlo, in Christ, I am significant. In Christ, I am accepted. In Christ, I am secure. Thirdly, in Christ, I am significant. I am the salt and light of the earth. Ikaw ay liwanag, asin ng sanlibutan. Matthew 5:13-14, it says, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is good for nothing, but trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Pagka may liwanag ng Panginoon, kailangan nakikita, hindi nakakubli. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag mong sasabihin na wala kang silbi. Huwag mong sasabihin wala kang kaya. Huwag mong sasabihin hindi ka nakapag-aral sa Bible school. Ikaw na nakatanggap ng biyaya ng Lord, ang presensya niya, ng kanyang mensahe, at tumanggap ka, nabautismohan ka, nagsisi ka, nakapag-reconcile ka sa Lord, you are already significant. Because the Bible declares you are the light and salt of the earth, whether you know it or not. Baka hindi mo pa alam, kung sakasakaling hindi mo alam, significant ka pa rin. Kailangan lang malaman, ma-reinforce sa'yo na ikaw ay sinabihan na ng Panginoon. You are the salt and light of the world. Sa madilim na lugar na ito, ang mananampalataya ay kaliwanagan. Purihin ng Diyos. Pangalawa, I have been chosen and appointed to bear fruit. Ako ay pinili at inatasan na mamunga ng bunga para sa Kanya. Juan 15:16, John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Hindi, pinili kita, Panginoon. Ay, bago mo siya pinili muna niya tayo. Maniwala ka sa hindi. Kaya ka narito, pinili niya muna tayo. Kaya hindi tayo makahindi dahil sino tayo para hindi tayo sa magandang binigay na kaligtasan na inoffer ng Diyos sa atin. It is just but participating in the offer of the Lord. Because the gift is nothing if the giver withhold the gift initially. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Ayun. Kailangan na mamunga that and that the fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give to you. You want a husband or a wife, you want a girlfriend or a boyfriend, you want business, you want economic upturn, you want long life, you want healing of sickness, you want wisdom. Ano ba sabi rito ng Bible? Unahin muna natin ang agenda ng Diyos. Kasi pag inuna natin yung gusto ng Panginoon, ang sabi rito, whatever you ask in the Father name, I will give it to you. Ang sabi ng ibang relihiyon, pinakilala raw ni Kristo ang Ama.
Pero ang Bible, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, pinag-uusapan na ron, bagamat naririnig mo sa simula, Ama, Diyos Ama. Diyos Ama dahil siya ang Ama ng paglikha. Siya ang Ama ng Israel. Pero pagdating mga kapatid sa pananalangin ng tao sa panahon natin ngayon, palagi dadaan sa pangalan ni Jesus. Dahil hindi ka naman makalapit sa Ama na hindi ka dadaan sa pangalan ni Jesus. At tatandaan natin, ang Ama mismo nagbigay ng pangalan kay Jesucristo pagkataas-taas na wala na pong hihigit pang mas mataas sa pangalang Jesus. At ang sabi ng Bible, there is no other name given among men under heaven whereby we must be saved. Jesus Christ. Kaya wala kaduda-duda na ang binigay niyang pangalang Jesucristo ang pinapaalam niyang pangalan ng nag-iisang Diyos na buhay. Undeniable. Kaya ka bautismado sa pangalan ni Jesus. At kung meron dito hindi pa bautismado, we can make arrangement because now is the day of salvation. Pwede kayong bautismohan sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad na yung kasalanan at pagkatapos nito itatanggapin nyo ang banal na spirito na pangako ng Panginoon. Praise God. You are chosen and appointed to bear fruit by the Lord. Ikatatlo, I am a personal witness of Christ. Saksi ka ni Kristo. Dahil nakita mo na siya. Ha? Paano ko nakita si Kristo? Kapapanganak lang ako dito. 1964. 62 lang ako, ang edad ko. Paano mo sasabihin nakita ko si Kristo? Nakita mo na si Kristo sa pananampalataya. Nung ikay sumampalataya sa Kanya, ay mas higit mo na rin siyang nakita. Because ikaw ay may faith sa Kanya na kahit hindi mo siya nakita, pinaniwalaan mo siya. Kaya, you have seen Jesus. How? By faith. By faith. Kaya nga kayo nagsisi. Kaya nga kayo nagpabautismo. Kaya nga kayo nakatanggap ng banal na spirito. Kaya nga ang pangako naman ng Lord sa inyong tumanggap, hindi kayo lugi. You are accepted. You are secure. And you are significant. Mahalaga ka. Hindi lang sa mundo, kundi sa mata ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Ang sabi nga rito mga kapatid, siya po ang nag-atas sa ating maging saksi. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea at sa Samaria at sa malayong lugar. Yan po ang sabi mga kapatid ng Acts 1:8. And you will receive power after what? The Holy Ghost has come upon you. Magkakaroon tayo ng tinatawag na kapangyarihan matapos tayo makatanggap at mapuspos ng banal na spirito ng Diyos. At tayo maging saksi sa Judea, sa Jerusalem, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Kasama po ang Pilipinas doon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nanggaling mga kapatid sa Israel, ang pananampalatayang ito, umabot po sa atin. Umabot sa Angono, umabot po sa kung saan sampang lupalop mga kapatid. Praise God. Totoo ang salita ng Diyos. We are significant because of Christ. Second to the last, I am God's workmanship. Ako ay isang mahusay na pagkakayari ng Diyos na buhay. I am a masterpiece. Obra maestra ng Diyos. Can you claim that? Kahit sa upuan ninyo, sabihin nyo, I am God's workmanship. Hindi, ayoko yan, Pastor. Gusto ko yung, ako ay obra maestra ng Diyos. Pwede rin. Totoo eh. You are created in the image of God. Tingnan mo katabi mo. Oh my Lord. Created in the image of God. Workmanship ng Lord. Hindi lang ordinaryong tao, yung sumampalataya, yung mga mananampalataya na, workmanship pa rin talaga ng Lord yan. At ang sabi rito, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works,
Good works, mga kapatid, which God prepared beforehand that we should walk with them or walk in them. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Philippians 4:13. Ang nakalagay dyan sa likuran, yun na rin po yung verse. I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit ganon? Because you are significant. You're not just secured. You're not just accepted by the Lord. In Christ, you are important. You are significant. Sa inyo pong matagal na po na ma-attend sa church na to, hindi po ito bago. Ito yung pong maririnig na susunod. Nagsisimula sa letter C. Ito po, mga kapatid, yung the center of my life, the character of my life, the community of my life, the contribution of my life, and what is the communication of my life. Mapapansin ninyo, kung inyo pong pakikinggan nito, yung una po, yung center of my life. Ano kaya yung sentro ng aking buhay? Worship. Yung pala yun. The center of my life is worship. Kaya pala yung awit, sinabi, I was made to praise you. I was made to glorify your name. Yung pala dapat ang sentro ng buhay ng tao na niligtas ng Lord, inaccept ng Lord, at sinecure at ginawa pang significant. The center of your life is worship. Now, what is your character in life? Discipleship. Yung ugali ng Lord dapat makita sa atin. Hindi na yung ugali natin. Kasi tayo ay pag-aari ng Lord. Tama ba? We are accepted by God. So, our character should reflect the life of the Lord. What is your contribution in life? Contribution in life. Tithes, offering, service, or ministry. Ang ministry ay paglilingkod sa kapwa mananampalataya. So yun ang contribution mo sa iyong buhay sa Lord. That is your purpose. Is to contribute in our lives service or ministry. Doing something in the work of the Lord. This is different from evangelism, which is communication of my life. How do you communicate? Alam mo, talagang grabe, yung communication ngayon. Ganito, ganyan, yung vice president, yung ganito, yung dating congressman, yung dating ganitong senator, etc. Hindi pala ganun dapat yung ating communication. Ang communication natin, ano? Good news evangelism. Evangelism. Purpose ng communication natin. Not to say puro evangelism, meron din siyempre negosyo, communication sa pamilya, pero nandun na yung evangelism. And what about the community of my life? Ano yung komunidad ng aking buhay? Fellowship. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, look, mabilis lang po memoryahin. At kung hindi nyo mamemorya, mamaya yung buong na yan, kunan nyo ng picture. Dahil pag ito po ay gagawian nyo, magugulat kayo. Magugulat kayo, mga kapatid. You will really know who you are in Christ. Alam nyo na yung gagawin sa Kanya. Meron pa po yan, puro no? Ano ba yan?
the character, the community, the, ano pa? Character, community, contribution, communication, at yung center. Doon naman sa dulo, puro letter M naman. Pero ganun din ang tumbok. Paano mo magagamit na letter M na nagagawa mo pa rin na worship? Nagagawa mo pa rin yung purpose sa Lord. Magnifier of God's glory. Sino yon? Ikaw. You are the magnifier of God's glory, which is also meaning worship. Nakuha nyo? Kaya pag nagpupuri tayo, hindi lang po yung song leader ang talagang grabe mag-worship. Tayo po lahat pala. Dapat nagmamagnify ng Diyos dahil para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Hindi mo na mapigilan sarili mo. Gusto mo pumalakpak na malakas. Lord, kailangan pala i-magnify kita. Minsan, tintong katabi ko na medyo na-ooberan ako. Pero kaya pala siya sumasayaw kasi ina-magnify niya lang ang Diyos. Nag-re-express siya ng pag-ibig niya sa Lord. Kaya pala sumisigaw. Malakas ang boses niya. Hindi dahil bingi ang Diyos, kundi gusto ng Diyos yung masaya na pagpupuri. Buhay na pagpupuri. Hindi katulad ng sementeryo na tahimik. Oy, pinupuri namin ng Lord sa katahimikan. Ay, ang mga tahimik lang mga patay. Pero ang mga buhay, maingay talaga yan sumamba. Maingay lang yan magpuri sa Panginoon. Because they magnify the glory of the Lord. Sunod mga kapatid, character of my life, discipleship. We have to model the character of Christ as our purpose. Ang tatrabaho tayo, we model punctuality. Kailangan tayo maaga dumarating, hindi lang sa trabaho, kundi sa serbisyo. Amen. Kailangan mga kapatid, magalang. Makita mga kapatid na yung pagiging makadiyos ay dahil tayo nga'y binago na ng Lord. Na tayo pag-aari ng Panginoon, tinanggap na tayo ng Lord at tayo significant. Kaya yung kilos mo, nakikita si Christ. Kaya wala pong pagmumura. Kung meron kayo nakikita sa television, ang galing ka mo sa Biblia nagmumura, magtaka ka na. Paano nagkasama sa isang bukal ang lason at maiinom na tubig? Lagyan mo lang ng konting lason ng bukal, hindi mo na yan pwedeng inumin. Hindi, konting mura lang naman eh. Oo nga, nagmumura siya. Anong dinadala niya? Salita ng Diyos? Ay, disqualified ka na. Paano ka na isang bukal na may tubig na buhay? Nagsasalita ka na masama? Para yung inantulad sa bukal na may lason. Kahit konting lason lang, sapat na para hindi mo na pakinabangan ang buong bukal ng tubig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganyan ba kayo pumalakpak pagka dumating si ano? What is my contribution? The contribution of my life is ministry. Ministering His grace. Alam niyo mga kapatid, wala pong problema sa akin magwalis, maglinis, pawisan. Wala pong problema sa akin. Ako ang kakarga ng mga dapat dalhin. Wala pong problema sa akin yun. Pero mas maganda kung lahat tayo may ginagawa, di ba? Napaaga lang po kami, kaya okay lang kami nang gagawa. Pero maganda, di ba, kung lahat may ministry. Makita mo yung pinagkainan, ilalak na po yung pintuan, iiwanan pa ba natin doon? Di ba pagka nilak na po, mga kapatid, yung pintuan, tapos may pagkain pa sa loob na mabubulok, anong mangyayari ron?
Yung pinakamaagang darating sa church, wow, ang ganda ng... Tanggalin. Ialisin, mga kapatid. Bago ilak, dapat maayos po lahat. At napapansin ko na unti-unti nagkaroon ng improvement yung ating pong parking lot, mga kapatid. Nakikita ko yung mga basura na aayos na po. Kasi akala nung kapitbahay, tapunan. Kaya dito na tinatapon yung basura kasi matalahib. Nung nilinis po, nabawasan po. Maganda na po, tingnan. At aayusin pa po namin ni Brother Elvin yung ating pong apakan dyan. At magtutulungan po kami, mga kapatid, sa maintenance ng church. Gaganda po, mga kapatid. Pagagandahin pa natin yan, mga kapatid. Walang pumapalakpak. Pagagandahin po natin. Church, I tell you, ministering His grace. Yung makita sa ating buhay may biyaya ng Diyos. Pagka ginagawa mo, kahit na mataas yung posisyon mo, mababang gawain, pero masaya ka, di ba yung biyaya ng Lord nakikita? Kaysa yung gumagawa ka, sana hindi mo na lang ginawa kung ganyan rin. Di ba? Whereas ginagawa mo na kahit na manager ka pero walang gumagawa, ako na muna, sige, okay lang. Tapos dumarating na mga kapatid, punctual na po yung iba, o yan, tutulong. Di ang ganda, division of labor, ministering His grace. What is our communication of life? Oy, Brad, alam mo ba, si ganito? Grabe. Sumakabilang bahay, nito ganyan. Alam mo ba, balita? Oh my Lord. Ano bang bago, Mare? Pare, ano bang balita? Oh my goodness. Alam mo, Brad, mahirap talaga ang ano ngayon. Maraming boboto dito sa taong ito. Anong ginawa niyan? Yung gagawin niya pa lang pag naboto siya. Yan ang sabi. Mga politika. Walang katapusan na diskusyon. Ang communication pala natin bilang mga Christian, mga kapatid, messenger of His Word. Messenger of His Word. Sabi, Kerox, messenger. Keroxes of the Word of the Lord. And last, community of my life. Sino ba yung mga kasama mo? Fellowship. We are members of Christ's family. Ayun pala, kaya pala dapat nag-church tayo. Member pala tayo ng pamilya ng Lord na tumanggap sa atin, number 1, na nag-secure sa atin, number 2, at number 3, sinasabi, significant ka kung kasama kita. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Church, center of our life, worship. We magnify the Lord in His glory. Character of my life is to model His character, which is discipleship. What is our contribution in life? Ministry or service, which is, ang sabi rito, ministering His grace. What is our communication in our lives? Hindi politika, hindi po kung ano-ano, but His Word, evangelism. Messenger of His Word. And last but not the least, what is your community in life? Yung mga barkada ko, hindi ako mabubuhay kung wala sila. That's not true. Because the truth is fellowship. That's where your community begins. At ang sabi rito, member of the family of the Lord. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Church, before I end, I want to offer the offer of the Lord that is free gift.
of salvation. Whoever wants to come, receive it. You have to come and receive it. Kailangan lumapit ka at tanggapin mo yung ibinibigay ng Lord. Church, ang Panginoon ay meron pong binibigay sa lahat. At sa mga panauhin, mga kaibigan natin, if you haven't received the gift of the Lord yet, naniniwala ka naman pero hindi mo pa talaga niyakap at lubusang natanggap ito, now is the day of salvation. You can say, Lord God, Panginoon, patawarin mo ko. Repent. Because you already believe. Repent. And then be baptized in Jesus' name. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad na iyong kasalanan at tanggapin mo pa ang pinangako ng Lord na banal na Espiritu galing sa Panginoon.